Basic human rights. Ayan. Legal rights. Policy-based rights. Yan. Nandyan si anti-discrimination. Okay? Laws. May laws tayo. National laws for the anti-discrimination. May mga local laws tayo dito sa Puerto Princesa about discrimination. Of course, sa workplace, sa education. Marami tayong mga regulation doon. But I'm dealing with education kasi ako nasa education sector. Naranasan niyo ba sa Palawan National School na tapos kayo na walang interpreter? Grade 11 and 12. Wala, di ba? Meron ba? Naranasan niyo ba wala kayong interpreter sa grade 11? Walang may nakikinig. Ayan. So, I ensure sa DepEd sa amin, particularly sa Palawan National School, I ensure na kapag na-mainstream kayo doon sa regular class, mayroon kayong interpreter. Kasi karapatan niyo yun. Isa sa mga karapatan niyo yun. Na kailangan ma-heard, maintindihan kung ano ang meron sa inyo sa loobin. Ayan. But then, equal kayo lahat doon ng hearing. Ano man ang mga requirements sa hearing, yun din sa mga deaf. Ayan. Walang discrimination yun, walang special treatment. Kasi rude yung special treatment, di ba? Hindi pwede yun. Equality po ang hinahanap natin. Okay. Ayan. Then, in education, we have the right for fair treatment. Lahat yan accommodated. Ang sabi nga namin sa DepEd, no one's left behind. May kapansanan ka man, wala, mahirap ka man, mayaman, kailangan mo ma-educate. Kailangan mo na pumunta sa school. Access to learning support. Ayan. Nandyan yung ating mga instructional devices, assistive devices, to support your learning. Then, I see to it na hindi kayo nag-discriminate sa inyong klase. Ayan. Siguro kayo mga times na nararanasan yung feeling nyo lang na pag-uusapan kayo dahil hindi nyo naman naririnig yung kausap ng mga klase ninyo, pero it's just a minute experience. Ayan. Diba? So I see po na walang discrimination sa PNS with regards to education. Then we have reasonable accommodation. Okay. So lahat naman kayo ay nilalagay ko sa section kung saan ang teacher ninyo ay naiintindihan kayo. Yung mga teacher, subject teachers na yung ini-inform ko na kaagad ahead of time that this block ay mayroon tayong hearing impaired learners. So, prepared na kaagad sila. Naiintindihan nila anong accommodation ang pwede nilang ibigay sa inyo. Then we have fair pay, and of course, respect. Kung ano yung mga binabayaran sa school, di ba, nagbabayad din kayo. Kung ano ang requirement na kailangan contribution ninyo sa project ninyo or sa preparation ng inyong performance task, pare-pareho kayo. Okay. And of course, respect. We experienced before, nung siguro mga 2 years pala kami sa Palawan National School, isang group ng mga deaf namin nagtatambay sa Mendoza Park. Then, kinuyog sila ng mga fraternity group from other school. Parang pinahiya sila, pinagtatawanan sila. Inakita ng group of students from Palawan National School, naglalakad pababa ng Mendoza Park. Nakita nila kung paano nila pinahiya yung mga deaf. Alam mo yung ginagawa ng mga students sa Palawan National School, in-encircle nila yung group ng bad students na yun. At tinimulay nila yung mga deaf, tinopektahan nila yung mga deaf. Ganun po ang respeto at pag-aalaga ng mga student ng Palawan National School sa mga deaf learners na. Noon kasi, starting 2008 until 2012, lahat kami ay mga deafless Palawan National School. Wala pa kami blind, wala pa kami learners with autism. Kaya sila yung first group na na-develop talaga. Okay. Then sa workplace. Ayan po sa workplace, ang ikwento ko lang po dito ay ang experience natin sa kain na to.
istoryahin na ang workplace nila ay safe. Ang kanilang pag-uwi sa gabi noon, hindi pa namin hinahayaang lumagpas sila ng 9 o'clock. Minsan hinahatid pa sila ng sasakyan. Pero ngayon, dahil sanay na rin sila ng umuwi na gabi, and they nagbili na rin sila ng sarili nilang sasakyan, like motorcycle,